Mag-iingat ka anak sa pagharap mo sa mambabarang. Minsan ka na niyang napabagsak. Opo, Itay. Pero tinitiyak ko po sa iyo na hindi na po iyon mauulit. Magaling. Alam kong darating ang araw na ito. At anong akala mo sa akin? Na bertud lang ang alas ko? Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Baste. Nangyari ito taong 1974, lugar ng Samar. Sa mga panahong ito ay nasa edad 30 anyos itong si Baste. Ang binatang si Baste ay likas na malayo ang loob sa mga tao simula pa noong namulat siya sa mundo. Mas naging maila pa siya nang makuha niya ang isang abilidad na hanggang sa ngayon ay tanging siya lamang ang nakakaalam kung papaano ito nangyari. Siya ay isang manunumpa. Sa kabila ng pagiging mailap niya sa mga tao, ay kilala siya sa lugar dahil ang ama niya ay isang dalubhasang antingero. Subalit ang talagang nagpapabantog kay Baste ay ang kanyang kakayahang magbigay ng sumpa sa kahit anong uri ng nilalang. Kung hindi ninyo na itatanong kabaryo, walang sinasanto itong si Baste. Aswang, barang, kulam o kahit paantingero ay walang nakakatalos sa kanya. Sinasabi nga ng ilan na si Baste ay ang demonyo sa lupa. Gayunpaman, hindi naman likas na masama itong si Baste. Sadyang ayaw lang niya na maagrabyado o masaktan dahil tiyak na kamatayan ang kahihinatnan ng sino man ang gagawa sa kanya nito. Ito rin ang naging dahilan kung bakit mas pinili niyang mamuhay ng mag-isa. Malayo sa pamilya at sa kabiasnan. Nagtayo siya ng kubo sa may kakawyan. Walang kapitbahay. Kaya naman mas lalong pinangingilagan siya ng mga taga-baryo. Magandang hapon sa iyo, anak. Ito ang mga kamote at saging. Pagdamutan mo muna ito. Sadyang hindi ka matiis ng iyong ina, kaya inutusan ako na dalhan ka nito. Kamusta ka na ba? Ayos lang po, Itay. Sabihin mo po kay Inay maraming salamat sa padala niya. Pero hindi ko naman kailangan ito, Itay. Mas mabuting huwag na po kayong magpunta dito ng madalas. Kaya ko naman po ang sarili ko. Alam ko naman yon, anak. Pero ang nanay mo hindi mapakali. Alam ko na umiiwas ka lang sa gulo. Pero nanay mo yun eh. Kung ako lang maiintindihan ko kung bakit ito ang gusto mong pamumuhay. May kailangan pa po ba kayo, Itay? Kamusta naman ang kabuhayan mo dito, Baste, anak? Isa din yan sa ipinag-aalala ng iyong ina. Maayos naman po, Itay. Nakakabenta naman ako ng mga nipa at kumikita po ng sapat. Mabuti naman kung ganoon. Maiba nga pala ako. Nalalapit na ang kapiyastahan sa bayan. Baka gusto mong sumama sa amin. Inimbitahan tayo ng tiyo mo. Alam mo naman yon. Hindi nagpapauli sa handaan kapag piyesta. Salamat, Itay. Pero dito na lang po ako. Hindi ko gusto ang maingay na mundo at puno ng kaplastika ng pupuntahang bahay. Basta naman, kadugo mo pa rin sila. Hindi ko na nga matandaan kung kailan kayo huling nagkita. Maraming salamat na lang po, Itay. Pero ayos lang po ako dito. Katulad ng dati, hindi pa rin nakumbinsi ni Geraldo, ang anak na makipagsalamuha kahit pa sa mga kamag-anak nila. Sa pag-alis ng kanyang ama, ay nagpatuloy naman siya sa paghahabi ng nipa upang gawing bubong. Ito kasi ang kabuhayan niya at lingguhan siya na bumaba ng bayan upang magsuplay sa mga suki ang kanyang produkto. Kinabukasan ng hapon, oras na upang manguha ng mga nipa. Dala ang itak, punyal at kangga ay nagtungo siya sa may latian
kung saan naroroon ang mayayabong na nipa at iyon ang pangunahing lugar na pinagkukunan niya ng mga dahon. Nakalimang bugkos rin siya at maingat niya itong kinarga sa kangga na marahan niya itong hinila pabalik ng kubo. Malayo pa lang ay nakarinig na siya ng ingay. May nagtatawanan at nagsisigawan. Para bang pagmamay-ari ng mga ito ang buong mundo. Umaalingaw-ngaw ang ingay sa buong kakawyan. Napagtanto niya na nagmumula sa kanyang kubo ang mga ingay, kaya naman nagkubli siya sa may mga halaman at doon niya nakita ang 5 binatilyo habang pinagpapalo ang kanyang maliit na kubo. Kahit sa puntong yon ay kayang-kaya niya ng kontrahin ang pinagagawa ng mga kabataan, ay hinayaan lamang niya ito. Naglalaro din kasi sa utak niya na dapat ay may sapat siyang dahilan upang wakasan ang buhay ng mga ito. Hindi pa nakontento ay pinagsisira ng mga kabataan ang kanyang dingding hanggang pumasok na ang mga ito sa nawasak na pinto. Tila ba nagwawala ang mga ito, nagtatawanan. Batid ni Baste na wala sa tamang wisyo ang mga yon dahil may bitbit pang bote ng alak. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatitig sa bawat pagmumuka ng mga batang yon. Para bang iginuguhit niya sa kanyang alaala ang bawat sulok ng muka at buong kaanyuan ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay isa-isa nang nagsialisan ang mga binatilyo, ngunit wala pa ring tigil sa biruan at tawanan. Alam niya na mga dayo ang mga ito dahil wala kahit isa na taga-baryo ang maglalakas loob na gawin yon sa kanyang mumunting tahanan. Pumasok naman siya ng kubo. Napapikit at napakuyom na lamang siya at huminga ng malalim. Inayos niya ang mga kalat at kinukumpuni ang mga nasira. Nauwi sa pag-aayos ng kubo ang plano niyang maghahabi sana ng mga nipa. Para sa kanya, isang napakalaking abala ang ginawa ng mga kabataan at aksaya sa kanyang oras. At habang isinasagawa niya ang pag-aayos, ay unti-unti ring nabuo sa isipan kung papaano niya reresbakan ang mga kabataang iyon. Pagsapit ng gabi, binaybay niya ang bayan. Nagbabaka sakali siyang makikita niya doon ang binatilyo. Una niyang pinuntahan ang perya, kung saan ito ang pangunahing atraksyon sa mga dayuhan dahil na rin sa nalalapit na kapiyastahan. Nagkubli siya sa madilim na bahagi sa likod ng mga mayayabong na halaman. Makalipas ang halos 1 oras ay nakita niya ang 3 sa 5 kabataan. Mukhang nagsawa na ito sa paglilibang kaya lumabas na ng perya. Tahimik niya itong sinundan. Kahit malalim na ang gabi, ay napakaingay pa rin ang mga ito. Namumukod tangi ang kanilang boses kaysa mga lokal na taga-baryo. Hanggang sa pumasok ang mga ito sa bahay ni Bador, isang kilalang negosyante ng bigasan sa bayan. Ngayon ay alam niya na kung saan naglulungga ang mga lapastangang binata. Papasikat pa lang ang araw, habang kabubukas pa lang ni Ador ng tindahan na nasa labas lang din ang kanyang tahanan. Tumaginting ang plato ng timbangan ng mabitawan ito ni Bador dahil sumulpot sa paningin niya si Baste na seryosong nakatitig sa kanya sa labas ng tindahan. Ang mga tao naman sa paligid ay dumistansya at umiwas na dumaan sa tapat ng tindahan. Ikaw pala iyan, Baste. Bibili ka ba ng bigas? Halika, may mga bagong ani dito. Nasaan po ang mga binatilyo? At bakit mo naman sila hinahanap? Mga pamangkin ko sila, Baste. Iharap mo po sila sa akin ngayon din. Baste, kung may nagawang kasalanan man sila sa'yo, pwede bang pag-usapan na lang natin ito? Babayaran ko kung ano man.
Ilabas mo po sila, Mang Bador. Wala akong pakialam kung dayo, pamangkin o kung kaano-ano mo sila. Hindi nababayaran ng salapi ang kalapastangan ng ginawa nila sa bahay ko. Baste, maawa ka naman. Nandito sila upang makisaya sa darating na kapiyastahan. Mga bata pa sila, hindi pa nila alam ang ginagawa. Halos lumuhod na si Bador nang biglang lumabas ang isang binatilyo sa bahay. Nabaling doon ang tingin ni Baste at isa ang batang yon sa hinahanap niya. Nagkusa na si Baste na pumasok ng bakuran. Akmang pipigilan sana siya ni Bador. Ngunit sa tingin pa lang ni Baste ay tila ng lambot na ang negosyante. Tumingin naman sa kanya ang binata na nakakunot noo pa. Teka, sino ka? Bakit ka pumasok sa bakuran namin? Boyet, pumasok ka na lang sa loob. Ako na ang bahala dito. Subalit nagmatigas ang binatilyo sa pakiusap ng tiyuhin. Matapang na hinarap nito si Baste at pinapalayas pa. Sa isang kurap ni Baste ay unti-unting nag-iba ang panahon. Ang dating maaraw ay nagsimulang kumulimlim. Ang hangin ay lumalakas at ang mga ibon ay nagsiliparan papalayo. Tila ba ramdam ng mga ito na may panganib na darating. Napapaatras naman itong si Boyet hanggang sa makasandal na siya sa haligi ng bahay na gawa sa matibay na kahoy. Nakatayo lang si Baste habang nakatitig sa binatilyo. Sa muling pagkurap niya ay dahan-dahang nanumbalik ang magandang panahon. Kasunod nito ay tumalikod na siya at marahang naglakad palayo. Akala ng mga tao ay tapos na itong si Baste. Sa kanyang sadya kaya nagsilapitan ito sa bahay ni Bador upang makiusyoso nang biglang sumigaw itong si Boyet. Dumikit ang likod nito sa haligi at pilit na kumawala. May iilang kalalakihan na lumapit upang tumulong, ngunit sa pagdampi ng kanilang kamay kay Boyet ay nakapagtatakang napaso sila. Kaya wala na silang nagawa kundi panoorin na lang ang unti-unting paglamon ng haligi sa binatilyo. Sumisigaw ng gusto na rin itong si Bador ng saklolo, ngunit wala ni isang lumapit sa kanyang pamangkin. Ilang segundo pa ay tuluyan ang naglaho si Boyet at naiwan na lamang ang malabong figura ng kanyang muka sa kahoy. Nakanganga at nanlaki ang mga mata, tanda ng matinding paghihirap bago ito mawalan ng hininga. Muling dumaloy ang takot ng mga tao kay Baste. Ang manunumpa ay muling kumitil ng buhay. Kahit wala na si Baste sa lugar, ay parang naiwan pa rin ang sumpa. Kaya naman nagtakbuhan ang mga tao sa kani-kanilang tirahan. May iilan naman na nakisimpatya kay Bador dahil sa pangyayari. Samantala, pagsapit ng hapon ay galit na sumugod si Geraldo sa bahay ni Baste. Baste, anak, ano na naman tong ginawa mo? Ultimo bata ay pinagdiskitahan mo. Anong bata? Demonyo po yon, Itay. At nararapat lang na mangyari sa kanya yon. Isa pa, hindi pa ako tapos. May 4 pa. Tumigil ka na, anak. Wala ka ng patawad kahit kabataan binibiktima mo na. Huwag mong hayaan na umabot sa punto na tayong dalawa ay magkaaway na, Baste. At sa tingin niyo po ba, Itay, nasisindak ako sa banta mo? Sige, subukan mo. Ito ba ang nagagawa ng pagtira mo ng mag-isa sa mahabang panahon? Tuluyan na bang kinain ng demonyo ang kaluluwa mo? Diablo ang makakaharap nila sa sino mang may gagawing kademonyoan sa akin, Itay. Gaya nga na sinabi ko, wala akong sasantuhin. Ano na ba ang nangyayari sa iyo, Baste? Mas lumala ka pa. Nagiging mamamatay tao ka na. Bakit, Itay? Mamamatay tao ka rin naman, di ba? Mga demonyo ang pinapatay ko. Magkaiba tayo, anak. Tungkulin ko na pangalagaan at protektahan ang mga tao.
kahit pa may masama na silang ginagawa? Hindi sa lahat ng oras, kamatayan ang solusyon, anak. Magkaroon ka naman sana ng konsiderasyon. Matuto kang magpatawad o magbigay ng parusa maliban sa kamatayan. Umalis na po kayo, Itay. Hindi rin naman magbabago ng mga salita ninyo ang aking prinsipyo. Hindi na nakaimik pa si Geraldo. Napapailing na lamang siya habang papaalis sa tahanan ng anak. Hindi niya sukat akalain na umabot na sa ganito kakitid ang pag-iisip ng kanyang anak. Nakatitig lang naman si Basti sa kanyang ama habang lumalayo ito. Para sa kanya, wala nang nilalangpanan na makakatalo sa kanya. Sa nakalipas na 10 taon, kahit kailan, ay hindi pa natatalo itong si Basti. Kahit pa ang mga antingero ng kanan ay walang panama sa kanya. Pagsapit ng kinabukasan, maaga naman siyang nagpunta sa bahay ni Bador upang tapusin ang nasimulan. Subalit habang kaharap niya ang nangangatog at tagaktak sa pawis na si Bador, napagtanto niya na wala na doon ang mga natitirang pamangkin ng negosyante. Mukhang pinatakas agad ito ni Bador matapos ang pangyayari. Bago siya umalis, ay nagbanta siya kay Bador. Ayon sa manunumpa, kapag bumalik pa sa baryo ang mga pamangkin nito, hinding-hindi siya magdadalawang isip na bawian yon ng mga buhay. Bagamat hindi natapos ang kanyang balak ay pinagwalang bahala na lamang niya ito. Ang mahalaga ay nagdulot siya ng matinding takot kay Bador at sa pamilya nito. Habang naglalakad pabalik ng Kakawyan, ay nakakasalubong niya ang mga tao na pilit kong ngumiti sa kanya. Pero halata naman ang agarang pag-iwas ng mga ito. Samantala, makalipas ang halos 1 linggo, nanumbalik na sa normal ang lahat. Ang pag-iral ni Basti sa baryo, na bagamat kinakatakutan ay nakasanayan na rin ang mga tao. Iisa lang din naman ang dapat nilang iwasan, ang kalabanin si Basti. Isang hapon, habang nagkakape, ay may napansin na bangaw si Basti na nakapatong sa bintana. Nung una ay binaliwala lang niya ito, ngunit nang kanya itong titigan ay napansin niya ang kumikislap na mga mata at tila ba kulay pula. Mabilis niya itong sinunggaban, ngunit agad din naman na lumipad ang insekto. Napatitig at nanlaki ang mga mata ni Basti habang napakabigat ng presensya nito, at doon niya napagtanto na hindi lamang yon ordinaryong bangaw kundi isang barang. Agaran siyang lumabas ng bahay at ginalugad niya ng tingin ang palibot, ngunit wala siyang nakitang nilalang. Gayunpaman, hindi na siya nagpakampante dahil alam niya na may nagtitiktik sa kanya at naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Samantala, sa mga nagdaang araw ay naging maingat na siya. Naging mapagmatyag at binibigyan ng pansin ng bawat insekto na kanyang nakikita. Subalit sadyang napakatuso ng demonyo. Isang araw, habang abala siya sa paghahabi ng nipa sa likod ng bahay, ay may napansin siyang bubuyog. Kakaiba ang laki nito dahil halos kasinlaki nito ng ibong maya. Nagpatuloy at patay mali siya lang si Basti. Gumuhit na rin ang ngiti sa kanyang labi dahil sa oras na mahuli niya, ang insektong yon ay katapusan na rin kung sino man ang nagpadala nito. Hindi na siya nakatingin sa bubuyog pero ramdam niya ang paglipad nito na papalapit sa kanya, hanggang sa mabilis siyang nag-usal ng sumpa at agad niyang iniihip sa direksyon kung nasaan ang bubuyog. Nanigas naman ito sa ere bago bumagsak sa lupa. Napangisi naman siyang muli at akmang pupulutin niya na, ay may biglang kumagat sa kanyang batok. Paglingon niya ay mas maliit na bubuyog pala
ang kumagat at mabilis din na lumipad palayo. Sa hindi malamang dahilan ay hindi nakapagbigkas ng salita itong si Basti ng sandaling yon. Naramdaman na lamang niya ang mabilis na pagdaloy ng kamandag sa kanyang sistema, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Bago naman tuluyang mawala ang kanyang ulirat, ay isang malabong nilalang na papalapit ang kanyang nasilayan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay natagpuan niya ang sarili sa isang silid. Luma at sira-sira. Halatang walang nakatira at abandonado ang lugar. Babangon sana siya ngunit may mga baging na nakapulupot sa kanyang katawan. Habang nakahiga siya sa papag na yari naman sa kawayan. Ang ikinagulat pa niya, sa tuwing kikilos siya ay sumisikip lalo ang baging na yon. Tanging ulo lamang niya ang maaari niyang igalaw. Hanggang sa napansin niya ang mga uod na nasa kanyang mga paa. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil ang mga uod na yon ay dahan-dahang sumisipsip sa kanyang balat na animoy mga linta. Sinubukan niyang magbitaw ng usal, ngunit walang epekto yon. Paulit-ulit yon ngunit wala pa rin hanggang sa nakarinig siya ng mahinang hagikik. Ilang sandali pa ay pumasok na sa silid ang isang matandang lalaki. Ang itsura ng kubo ay walang pinto. Gawa sa kawayan, ang kabuuan at halos hindi na pwedeng matirahan pa. Gising ka na pala ang manunumpa. Bakit ayaw mong bumangon? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Pagbibigyan kita, binata. Total, hindi ka nasisikatan ng araw bukas. Magpapakilala ako sa iyo. Ako si Boliwik at apo ko ang batang inilibing mo sa haligi ng bahay ni Bador. Mga apo mo pala ang mga lapastangan ng kabataan na yon. Ikaw ang lapastangan. Napakabata pa ng apo ko. Pero ano ang ginawa mo? Ngayon, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa oras na makawala ko dito, uubusin ko ang lahi mo. Napakayabang mo pala, pero bilib din naman ako sa tapang mo. Kahit sa alanganing sitwasyon ay matapang ka pa din. Ano ang ginagawa mo sa akin? Magandang tanong yan. Tignan mo ang batong itim sa ibabaw ng iyong dibdib. Iyan ang bertud ng sinaunang mangkukulam. Sa palagay ko, ay alam mo na kung ano ang magagawa nito sa kalaban. Isa kang lumabang ka ng patas, matanda. Naging patas ka ba sa apo ko, Baste? Ngayon damhin mo ang ganti ko. Sa pagtalikod ni Boliwik ay mas naging maigpit na ang paggapos ng mga baging sa kanyang katawan. Nagsilabasan din ang iba pang insekto tulad ng alupihan, bangaw, kulay pulang uod at kahit mga ipis. Sabay-sabay itong kumagat sa kanyang balat. Sumisigaw na siya ngunit walang saklolong dumating. Narinig din niya ang pag-alis ng matanda. Bagay na nagbigay sa kanya ng kakapiranggot na pag-asa na inakala niyang makakatakas na siya kapag wala na ang matanda, ngunit nagkakamali siya dahil ang mismong bertud ang siyang nagkokontrol sa sumpang pumalibot sa kanya. Gumulong pa ang ilang oras. Ang mga kalamnan ni Baste ay animoy mga karne na nababalutan na ng sugat. Sa bawat hampas ng hangin sa mga sugat ay nagdudulot ito ng matinding kirot. Sa mga sandaling yon ay naiisip niya na ang kanyang ama, ngunit wala itong ideya kung nasaan siya at isa pa. Hindi maganda ang kanilang relasyon sa mga sandaling yon. Nagkasabay-sabay na ang nararamdaman ni Baste. Walang humpay na kirot, gutom, uhaw, pagod at kawalan ng pag-asa. Alam niya na
ang nalalapit niyang katapusan. Doon niya napagtanto na kahit gaano kalakas ang isang tao, meron pa rin itong katapat, at naranasan niya na ito sa mga oras na yon. Sa ganoong sitwasyon ay mas dinasal pa ni Baste ang kanyang mabilisang kamatayan kaysa inuunti-unti siya nito. Sumapit na ang dilim at bumuhos ang malakas na ulan. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Humihina na rin ang tibok ng kanyang puso at halos nawawala na ang ulirat. Mantakin niyo na lang. Buong araw na kinakain ng mga insekto ang kanyang katawan habang buhay pa siya. Nabuhayan siya ng konti nang makarinig siya ng mga kaluskos. Tila bumalik na si Buliwik, pero iba ang naaninag niya sa labas ng silid. May isang maliit na imahe ang nakaupo sa may pintuan. Nalaman niya na hindi yun ang matanda, kaya pinilit niyang umungol sa mahinang boses dahil yun na lang ang kanyang makakayang gawin. Lumingon ang panauhin at dahang-dahang lumapit sa kwarto. Mula sa mabibilis na liwanag ng kidlat ay nakita ni Baste ang isang batang lalaki. Nagpatuloy siya sa pag-ungol, pahiwatig ng paghingi ng tulong. Nang makita ng bata ang mga kulisap sa katawan ni Baste, ay agad nitong hinubad ang suot na damit at pinaghahampas sa mga insekto hanggang sa pati ang batong bertud na nakapatong sa kanyang dibdib ay tumilapon. Doon na nakahinga ng maluwag si Baste. Kahit ramdam pa niya ang mga sugat na malaking bagay naman ang pagtanggal ng bertud sa kanyang katawan. Humugot siya ng malalim na hininga at sabay nilang tinanggal ang mga baging sa kanyang katawan. Nang makabangon na siya, ay inabisuhan niya ang bata na lumayo muna saglit at doon siya nag-usal ng mga katagang nagpapaalis ng sumpa sa kanyang katawan. Kasama na nito ang mga sugat na dulot ng mga insekto. Hindi pa man tuluyang gumaling, malaki ang pagbabago ng malapatan niya ng lunas ang kanyang sarili. Tinawag niya ang bata at pinaupo naman ito sa kanyang tabi. Bata, anong pangalan mo? Maraming salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Wala pong anuman, Manong. Ako nga po pala si Christian. Akala ko kasi walang nakatira dito, kaya sumilong po muna ako dahil malakas ang ulan. Tsaka bakit nga po pala kayo nakatali kanina? Teka nga pala. Ano naman ang ginagawa mo sa gubat ng ganitong oras? Nangangahoy po kasi ako para gawing panggatong. Kaso naaliw po ako nang makakita ako ng gagamba, kaya naganap po ako ng marami. Hanggang sa napalayo na pala po ako. Tapos ayun po, inabutan ng dilim at ulan. Ganun ba? Pero maraming salamat, Christian. Ako nga pala si Baste. Taga-saan ka ba? Baka hinahanap ka na ng iyong mga magulang. Yumuko lang naman ang batang si Christian at doon nagwika na isa siyang ulila. Namuhay na lamang siyang mag-isa sa kanilang bahay at nagsikap upang mabuhay. Nasa edad 12 pa lang ang batang yon. Ulila at wala nang nag-aalaga sa kanya. Natahimik naman itong si Baste at nag-isip. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Napakalakas pa ng ulan, kaya inabisuhan muna niya ang bata na doon muna sila mananatili at aalis agad pag tumila na ang ulan. Habang naghihintay sila, ay hinanap naman ni Baste ang bertud at nakita niya ito sa sulok. Nag-usal muna siya ng puder bago niya dahang-dahang pinulot ang batong itim. Nang mahawakan niya ng ligtas ang bertud, ay napangisi naman siya dahil naramdaman niya ang paggapang ng enerhiya nito na tila sumanib sa kanyang katawan. Hindi kasi kontra sa bertud ang karunungan ni Baste, kaya marahil agad nitong kinilala bilang siya ang bagong may-ari. Napatitig naman siya sa dingding at doon naisip niya kung ano ang gagawin kay Buliwik kapag nagkaharap na sila nito.
Makalipas ang ilang minuto ay di pa man tumila ang ulan. Umusad na sila. Baka bumalik pa ang matanda. Habang binabaybay nila ang madilim at basang daan ay inalok ang bata na doon na lamang ito tumira kasama niya. Napangiti naman itong bata at agad na pumayag. Dahil sa ginawa ng bata, pinangakuan ito ni Basti. Naaalagaan at siya na ang tatayong magulang nito. Utang niya sa bata ang kanyang buhay. Halos papasikat na ang araw nang marating nila ang kubo. Kahit pagod at puyat, ay umaliwalas ang muka ng bata nang makita ang bago niyang tahanan. Nag-abiso rin si Basti na bukas ay sasamahan niya ito sa dating bahay upang kunin ang mga damit at iilang kagamitan. Lumipas pa ang ilang araw bago naman bumalik sa dating lakas ang katawan ni Basti. Sa mga araw na yon, habang nagpapagaling ay tinuruan naman niya si Christian sa mga dapat gawin sa bahay. Tila maswerte ito sa bata dahil mabait at masunurin pa ito. Sa mga araw din na nagpapagaling siya, doon niya napagtanto ang kasalanan niya sa kanyang ama, ang pabalang at pilosopong pagsagot niya dito at ang pagbaliwala sa mga pangaral nito sa kanya. Alam ni Basti na kahit magkaiba sila ng tangan ay palagi naman siyang pinagtatanggol ng kanyang ama, at alam din niya na kung hindi dahil sa kanyang ama, malamang ay matagal na siyang pinalayas ng mga tao sa baryo. Nang tuluyang gumaling, ay isinama niya si Christian upang ipakilala sa pamilya. Nakakailang man para kay Basti, pero malugod silang tinanggap ng kanyang ina. Inasikaso nito ang bata at sumenyas ang ina na nasa likod bahay ang ama. Tumango naman si Basti at agad nagtungo doon. Samantala, alam naman ni Geraldo na paparating ang anak dahil sa presensya nito. Itay, maaari po ba kitang makausap? Nais ko sanang humingi ng tawad sa mga nasabi ko po sa iyo. Kung hindi ko pa dinanas ang bingit ng kamatayan, ay hindi ko maiisip ang aking mga pagkakamali. Bingit ng kamatayan? Bakit? Ano ba ang nangyari sa iyo, Baste? Nang mailahad ni Baste ang lahat ay kunot noong nagwika ang kanyang ama. Ayon dito, narinig niya na ang pangalan ni Buliwik. Isa itong mambabarang sa kabilang bayan. Pero hindi pa niya ito nakikita sa personal. Gayunpaman, hindi naman nagmatigas si Geraldo at pinatawad na ang anak, pero nakiusap muna si Basti na kailangan pa niya ng panahon bago muling bumalik sa poder ng kanyang mga magulang. Humingi rin siya ng basbas sa ama para sa gagawin niyang pagtugis kay Buliwik. Kung sa mga nilalang na katulad ni Buliwik ay hindi kita pipigilan, bagkus tutulungan pa kita kung nanaisin mo. Hindi na po, Itay. Kayang-kaya ko nang harapin ang matandang yun. Lalo pa ngayon na nasa akin na ang bertud. Aaminin ko sa iyo, anak. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa bertud na yan. Kung tutuusin, napakalakas na ng kakayahan mo. Hiling ko lang sana, huwag mo nang ibalik ang dating ikaw. Anak, alam mong hindi ko na maaalis sa iyo ang karunungan mo. Pero pakiusap, gamitin mo na ito sa tama. Hindi tao ang mga kalaban natin. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Tatandaan ko po palagi ang mga payo ninyo. Mag-iingat ka, anak, sa pagharap mo sa mambabarang. Minsan ka na niyang napabagsak. Opo, Itay. Pero tinitiyak ko po sa iyo na hindi na po iyon mauulit. Habang nasa misyon pa siya, ay inihabilin niya muna ang bata sa kanyang mga magulang. Hindi na rin siya nag-aksaya ng oras. Nagtungo siya sa bahay ni Bador. Samantala, bitbit ni Bador ang tasa ng kape sa may balkonahe isang hapon. Nang tunggain niya nito, ay agad niyang nailuwa ang kape dahil bumulaga sa kanyang harapan ang binatang minsan niyang ipinagkanulo kay Buliwik.
Hindi alam ni Bador kung tatakbo ba o magtatago. Nanigas na lamang ito sa kinatatayuan habang papalapit na itong si Basti. Daig pa nito ang may-ari ng bahay nang pumasok sa may tarangkahan hanggang sa bakuran ng bahay nito. Baste, magandang hapon. May kailangan ka ba? Sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan si Buliwik kung ayaw mong ilibing din kita sa poste ng bahay mo. Oo naman, Baste. Pero sana wag mo akong saktan pati ang pamilya ko. Maawa ka, Baste. Nadala lang naman ako sa galit. Sa takot ko kay Buliwik. Matapos makuha ni Basti ang impormasyon, ay tumalikod na agad ito. Bagay na ikinagaan ng dibdib ni Bador. Sa sumunod na araw, ay agad na tinungo niya ang kinaroroonan ni Buliwik. Narating niya ang isang liblib na pook. Medyo pamilyar siya sa lugar, ngunit ang mismong lungga ni Buliwik ay unang beses niya itong napuntahan. Nasa isang maayos na pamamahay ang matandang mambabarang. Masasabing may kaya ito sa buhay. Sa kanyang pagmamasid ng palihim, ay nalaman niya na may nag-iisang kasama lang si Buliwik sa bahay. Isang binata na gumagawa sa lahat ng mga gawaing bahay, ngunit umaalis ito bago gumabi at bumabalik na lang kinabukasan. Isang maaliwalas na hapon, nakita niyang umalis ng bahay ang katiwala ni Buliwik dahil may ipinabili sa palengke ang matanda. Ito na ang pagkakataon niya. Walang madadamay at walang makakasaksi. Habang nasa balkonahe si Buliwik at kumakain ng nilagang saging, biglang lumapag sa bakuran ang kanyang bertud. Nanlaki naman ang mga mata niya sa gulat. Sinipat muna niya ang paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Pero hindi siya nagpadala dahil alam niya na hindi naman kusang bumalik sa kanya ang bertud na yon. Napapalunok na lamang ng laway ang mambabarang dahil hindi swerte ang makitang muli ang bertud na iniwan niya sa isang manunumpa, kundi isa itong banta ng trahedya. Marahan niyang dinukot ang maliit na garapa sa kanyang bulsa kung saan naroroon ang bangaw. Magaling. Alam kong darating ang araw na ito. At anong akala mo sa akin? Na bertud lang ang alas ko? Hindi naman kumilos itong si Buliwik habang nagpapalitan sila ng salita. Tanging mata lang niya ang nag-iiba ng direksyon dahil hindi pa rin niya nakikita itong si Basti. Hindi nagpapakita ng takot si Buliwik, pero iba ang kanyang pisikal na aspeto. Tumatagaktak na ang malalaking butil ng pawis sa noo at kumakabog na ang dibdib. Panaka-naka na rin niyang tinitingnan ng bertud na nasa lupa. Kung mapapasa kamay lamang niya ito ulit, tiyak na may panlaban na siya sa manunumpa. Pero alam niya na patibong lamang ang nasa kanyang harapan. Dumaan ang ilang segundong katahimikan, subalit para kay Buliwik ay napakahabang katahimikan yon. Nang lumabas si Basti mula sa pinagtataguan, ay mabilis na inihagis ng matanda ang garapa sa mabatong bahagi ng bakuran. Pagkabasag nito ay lumipad ang isang bangaw na agad namang sinundan ng iba pang mga bangaw. Sa isang iglap ay bigla itong dumami na agad sumugod sa binatang manunumpa. Hindi naman nagpatinag itong si Basti. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagbitiw ng usal at isa-isang bumagsak sa lupa ang mga insektong yon. Sa kabilang banda naman ay mabilis na nilapitan ni Buliwik ang bertud at agad na dinampot. Humahalakhak siya habang hawak ang kanyang bertud, subalit napawi din agad ito dahil wala siyang nararamdaman sa bato.
Nang kanyang titigan ay isa lang pala itong ordinaryong bato. At dahil sa pandilin lang ni Basti, ay nagwala na ang matanda. Nagpakawala na ito ng mga bubuyog, pati mga alupihan. Ngunit nanatiling nakatayo lang itong si Basti. Sa bawat insektong dumadampi sa kanyang balat, ay agarang namamatay. Nanlaki na ang mga mata ni Buliwik dahil sa pangyayari. Batid niya na walang magagawa ang kanyang mga insekto. Napapaatras na ang mambabarang pero hindi pa rin sumusuko. Nang maubos na ang mga insekto ay dito na inilabas ni Basti ang bertud. Nanlilisik sa takot ang mga mata ni Buliwik dahil nakikita niya na ang mangyayari. Gagamitin ni Basti ang bertud laban sa kanya. Napapangisi na ang binata at marahang humakbang papalapit sa matanda. Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa itong si Buliwik. Sumugod ito kasabay ng mga insekto, ngunit bigla itong nanigas. Ang mga galamay niya ay kusang kumikilos. Nakadipa na siya at sa isang iglap ay lumagapak siya sa simentong dingding ng kanyang bahay. Tila dumikit doon ang katawan ng mambabarang habang si Basti ay nanlilisik na rin ang mga mata na para bang sinapian na ito ng demonyo dahil namumula na ang paningin. Ilang saglit pa ay may puwersang humila sa matanda dahilan upang mapaluhod nito sa lupa. Unti-unting tumingala ang ulo nito na taliwas sa kontrol ng matanda. Itinipat ni Basti ang kanyang braso at sinugatan niya ito gamit ang punyal. Sa pagpatak ng kanyang dugo sa noo ng matanda, kasabay nito ang sumpang binitawan niya. Napapasigaw na ang mambabarang na animoy tinusok ang kanyang noo ng matulis na bagay. Nagpatuloy naman sa paghihirap ang matanda hanggang lumabas na sa kanyang mga mata, ilong, bibig at tenga ang mga dugo. Inangat ni Basti ang kanyang kanang kamay at humagupit ng napakalakas na hangin sa paligid. Ibinagsak niya ang kamay sa tapat ng noo ng mambabarang at biglang humupa ang paligid. Kasunod nito ay tuluyang naging puti ang mga mata ni Buliwik at bumagsak na sa lupa. Bumalik na rin sa dati ang itsura ni Basti, pero imbis na matuwa ay bakas sa mukha niya ang labis na pangamba. Sinubukan niyang gisingin si Buliwik pero huli na ang lahat. Hindi naman ang buhay ng mambabarang ang dahilan ng kanyang pangamba kundi ang nabitawan niyang sumpa. Nagpalinga-linga naman siya sa paligid at nang napagtanto niya na walang nakakita sa pangyayari ay mabilis siyang tumakbo paalis ng lugar. Nang makarating siya malapit sa bahay ni Bador, ay napansin niya ang kumpulan ng mga tao. Pinilit niyang magkubli sa mga ito at base sa reaksyon at kilos ng mga yon, natagpuang patay na si Bador at ang buong pamilya nito maliban sa kanyang asawa. Sumisigaw ang misis nito at hindi alam kung ano at kung papaano nangyari ang lahat. Ayon sa naiwang misis, maayos pa naman ang lahat ng isa-isang nagsibagsakan ang pamilya na animoy nanikip ang dibdib. Kumpirmado, ubos ang isang pamilya. Naawa man si Basti, pero huli na ang lahat. Nanatili siyang nakasandal sa isang puno habang naririnig ang kaguluhan ng mga tao. Umuwi namang balisa itong si Basti at dinadagana ng konsensya. Pero imbis na magmukmok, ay pinuntahan na lang niya ang ama upang siya na mismo ang magbalita sa nangyari. Nadatnan niya ang pamilya na masayang nagsasalo-salo sa kamote. Pilit ang mga ngiti ni Basti at nang tanungin siya ng kanyang ama tungkol sa misyon ay tumitig lang ito at nagtungo sa likod bahay.
Agad namang sumunod itong si Geraldo. Alam kong may hindi magandang nangyari, anak. Napaslang mo ba si Boliwick? Opo, Itay. Napaslang ko na siya pero hindi lang siya. Patawarin mo po ko, Itay. Hindi ko napigil ang sarili. Sa maraming pagharap ay naibigay ko sa kanya ang sumpang umubos sa kanyang lahi. Diyos ko, Baste. Ano na naman ang ginawa mo? Ibig sabihin wala na si Badot at ang pamilya niya. Lahat po ng kadugo ni Boliwick, Itay. Saklaw ng sumpang iyon. Pumaslang ka ng mga inosente, Baste. Kung kaya ko lang pong bawiin ang sumpa, Itay. Pero huli na ang lahat. Imbis na idiin ang anak, ay inalalayan na lamang ito ni Geraldo. Kitang-kita niya ang labis na takot at pagsisisi ni Basti sa kanyang nagawa. Pinayuhan niya ang anak na mas maiging umalis muna sa baryo at palamigin ang pangyayari. Sinunod ni Basti ang payo ng ama. Habang abala pa ang mga tao sa misteryo ng pagkamatay ng isang pamilya ay tahimik na pumuslit ng bayan sina Basti at Christian. Kahit nalilito at nagtataka ang bata, ay sumunod na lamang ito sa nais ni Basti. Makalipas ang 1 taon ay muling bumalik si Basti sa baryo. Sa pagbaba pa lang niya ng bayan ay may mga taong nangilag na sa kanya. Kaya naman hindi na natagal pa sa pagtatago si Basti dahil alam niya na hindi na mawawala sa mga kababayan niya ang senaryong siya ang pumaslang sa isang pamilya. At ang isa pang dahilan ay nais niyang bumawi sa mga tao sa pamamaraang alam niya. Muling umingay ang pangalan ni Basti. Ang pagbabalik ng anak ng dalubhasang antingero ay nagdulot muli ng takot. Nilunok lahat ni Basti ang mga bulong-bulungan dahil bahagi ito ng kanyang habang buhay na kaparusahan na kailanman ay hindi niya na mababawi pa. Naging mas ilagma ng mga tao sa kanya ay hindi niya na ito alintana. Muli niyang binuhay ang kanyang gawain noon sa paggawa ng bubong na yari sa nipa. Pero si Christian na ang tagahatid nito, sa kabila ng mabigat na konsensyang bitbit niya, ay malaking tulong kay Basti ang pagbabalik niya sa puder ng mga magulang niya. Mabuti naman, anak, at bumalik ka na sa piling namin. Pero maiba ako. Ano ang plano mo sa batang iyan? Sayang naman kung lumaking mangmang yan. Kung balak mong pag-aralin si Christian ay mabuti yon at tutulong kami ng nanay mo sa kanya. Hindi na rin iba ang turing namin sa kanya. Yun nga po ang bala ko sa susunod na pasukan ni Tay. Simula noong gabi na iniligtas niya ako, nangako ako sa sarili na aalagaan ko at poprotektahan ko ang batang ito kahit kapalit pa ay ang buhay ko. Pero alam mo, Tay, biglang nagkaroon ng direksyon ng buhay ko at nanumbalik ang pakiramdam ko na isa pala akong tao. Isang tao na may layunin at halaga sa mundo. Masaya ako, anak, at naisip mo na yan. Ilang taon din kasi na parang nawala ka na sa amin. Siya nga pala, ano na ang balak mo sa bertud ng mangkukulam? Nakatago po, pero hindi ibig sabihin na hindi ko na po ito gagamitin. Opo, nakagawa ako ng mali, pero itutuwid ko po iyon sa pamamagitan ng paggawa ng tama, gamit ang katarungan ko at ang bertud. Aasahan ko iyan, anak. At kahit nasa magkabilang panig ang mga aral natin, pwede naman tayong magtulungan. Sa loob ng mahabang panahon ay nakaramdam din ng kaginhawaan si Basti. Kahit bumalik na siya sa poder ng mga magulang, ay hindi niya naman pinabayaan ang kubo na minsan ay naging kanlungan niya. Nanatili pa rin itong maayos at paminsan-minsan ay doon pa rin natutulog itong si Basti. Lumipas ang ilang buwan, kahit papaano ay may mga taong nakikihalubilo na kay Basti. Sinadya niya rin kasi na magpakita sa mga tao araw-araw upang kahit papaano ay mabawasan ang takot nila sa kanya.
Gayunpaman, naging maingat pa rin siya dahil ni minsan na rin niyang naisahan ang isang mambabarang. Hanggang isang gabi, nabulahaw ang buong pamilya dahil sa sigawan ng mga tao. Sinisigaw nito ang salitang aswang. Natigilan nitong si Basti. Matagal na panahon na rin ang lumipas nang may nakalaban siyang aswang. Sa paglabas niya ng silid ay sinalubong siya ng kanyang ama. Bitbit ni Geraldo ang itak. Anak, ibalato mo na ito sa akin. Dito ka lang sa bahay. Tumanguman si Basti pero hindi niya gagawin ang tumunganga na lang. Sa pag-alis ng kanyang ama ay lihim din siyang kumilos. Kitang-kita niya ang pakikipaglaban ng kanyang ama sa isang tiktik. Naging alerto naman siya kung sakaling masadlak sa alanganin ang kanyang ama. Subalit habang nagkukubli siya at pinapanood ang laban, may nakita siyang 2 aswang sa di kalayuan. Wangis tao pero nakaupo na parang sa aso. Sobrang papayat ng katawan at tila ba naglalaway. Tila nag-aabang lang yun ng pagkakataon upang mambiktima. Habang abala ang antingero sa tiktik, tahimik na gumapang ang 2 aswang at tumungo sa likod bahay kung saan may isang pamilya na maraming anak. Abala rin ang mga ito sa pagkubli sa mga sarili dahil sa pag-atake ng tiktik. May mga tao rin na nagkukumpulan sa labas. May dalang mga itak at sulo. At nang makahanap ng pagkakataon ang mga aswang, susugod na sana sila. Kaso lang bigla silang natigilan. Animoy nalulunod sa tubig dahil hindi na sila halos makahinga. Nagpupumiglas ang 2 sa taling hindi naman nakikita at nahahawakan. Sa kanilang likuran ay naroon si Basti. Tahimik na nakatayo habang pinaparusahan ang 2 nilalang. Samantala, sa pagbagsak ng tiktik ay naramdaman ni Geraldo ang malakas na presensya na bigla ding naglaho. Nabaling ang kanyang tingin sa kaluskos sa may kakawyan. Nakita niya ang anak na unti-unting naglaho ang figura sa dilim at naroon sa lupa ang 2 aswang na tinalo nito. Napapailing na lamang si Geraldo dahil hindi siya sinunod ng anak pero gumuhit ang ngiti sa kanyang mga muka. Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lamang nang hina itong si Geraldo. Napapaluhod na ito habang hawak ang dibdib. Mabilis na lumapit si Basti upang saluhin ang ama sa nagbabadyang pagbagsak nito sa lupa. Nang maipasok niya na ito sa silid, ay dito na nagwika si Geraldo. Basti, anak, nararamdaman ko na ang paglubog ng aking araw. Bilang panganay, alagaan mo sana ang mga kapatid at nanay mo. Itay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Di ba dalubhasa kayo sa panggagamot at isa kayong antingero? Kung ang punto mo ay gagamotin ko ang sarili tulad ng dati, pues iba ito ngayon, anak. Kung kalmot lang aswang, sumpa ng kulam at kagat ng barang ay kayang-kaya ko. Ngunit ito ay likha ng kalikasan, anak. Kahit kailan ay isang kasalanan ang kontrahin ang kalikasan. Pakatandaan mo ito lagi, Basti. May sakit ka po, Itay. Kailan pa po ito? Anak, walang permanente sa mundo. Kailangan nating harapin ang katotohanan na lahat ay may katapusan. Masaya akong mamamaalam dahil bumalik ka na sa panig ng kabutihan. Lumipas pa ang ilang oras. Mas lalong nangihina si Geraldo. Ngunit maaliwalas ang mukha nito. Walang nagawa ang pamilya kundi saksihan ng pagkawalay ng isang mahal sa buhay. Ayaw din naman kasi ni Geraldo na gagawa pa sila ng hakbang upang iligtas pa siya. Sa huling hininga ni Geraldo ay katabi niya ang asawa
habang nasa labas ng bahay naman si Baste. Sanay siyang makakita ng mga nasasawi pero iba pala kapag mahal mo na sa buhay ang kinukuha ng kamatayan. Sa unang gabi ng lamay ay maraming tao na ang pumunta. Hindi rin kasi may kakaila na malaki ang nagawang tulong ni Geraldo sa kanyang mga kababaryo. Sa loob ng silid ay ipinatawag siya ng kanyang ina. Iniabot nito ang mutyang iniwan ng kanyang ama, ang mutya ng Bato-Omo. Napatras si Baste dahil ayaw niyang hawakan ang mutya. Noon pa man kasi ay nangingilabot na siya kapag nakikita niya ito. Ayon pa sa kanyang ina, wala sa mga kapatid ni Baste ang nais tumanggap ng mutya. Ito pa man din ay pamana ng kanilang lahi. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin si Geraldo. Nagpaalam si Baste na pupunta muna sila ni Christian sa lumang kubo. Doon ibinigay ni Baste ang isang kahon na gawa sa kahoy na may lamang mga mutya. Christian, alam kong bata ka pa, pero nakita ko kasi sa'yo si Itay. Hindi man tayo magkadugo, pero nakitaan kita ng potensyal upang magtanga ng mutya. Po, iyan po ba yung mutya ni Tatay Geraldo? Bakit po sa akin nyo ibibigay? Di ba po may kapatid ka? Naiintindihan ko kung hindi mo ito tatanggapin. Mga kapatid ko nga umayaw eh. Ikaw pa kaya? Humahanga po ako sa kakayahan ni Tatay. Pero mas humahanga po ako sa iyo, Manong. Christian, hindi ko hayaan na may magmana pa ng aking karunungan. Bala ko na itong isama sa hukay. Hindi ito likha ng nasa itaas. Ayokong may sumunod pa sa nagawa kong kasalanan. Sige po, Manong Baste. Tatanggapin ko na po ang mutya. Pero sino po ang gagabay sa akin? Huwag kang mag-alala. Marami akong kakilalang albularyo at mga antingero. Siguro naman may isa doon na papayag na turuan at gabayan ka. Pasensya ka na pero sa bagay na iyan ay hindi ko yan magagawa. Naiintindihan ko po, Manong. At sa paglipas ng panahon, nagpatuloy si Baste sa kanyang gawain. Ang gamitin ng sumpa upang magbigay parusa sa mga masasamang nilalang. Sa kabila ng pagkakaroon ng aral sa kaliwa, ay hindi ito naging balakid kay Baste upang gumawa ng tama. Ang manunumpa ng samar na bantog na anak ng dalubhasang antingero. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, napakaganda ng istorya natin ngayong araw. So wala akong masabi. Saka yung tanga ni Baste hindi lang basta medalyon o mutya, talagang uri ng aral o orasyon. Yung panunumpa, grabe yun, napakalakas nun. Kumbaga kahit kaliwat kanan, kaya niyang gawa nun. Yun nga lang nakakalungkot, namatay yung tatay niya, no, na isang dalubasang antingero. Pero the rest umikot yung istorya para kay Baste. So, wala na akong masabi ron. Para sa akin, napakaganda ng istorya. Nakakalungkot na napakaganda. Kayo kung may opinion kayo mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos pwede nyo rin kaming puntahan sa TikTok shop, no? Kwentong Baryo Shop 4 yan. Then ito, mapapainggan nyo ngayon yung soundtrack ng Kwentong Baryo natin. After nito, yun lang mga kabaryo. Pakinggan natin ang bagong kanta na handog namin sa inyo. Sa baryong tahimik, sa ilalim ng buwan, may mga kwentong paulit-ulit na binububuksan. Aswang nagkumagala sa gabi ng kawalan, kapre sa punong matanda, bantay ng kabundukan. Duwendeng makulit, naglalaro sa bakuran, maligno sa anino, sinusubok ang tabang ng karamihan. Pero sa baryong ito, hindi basta sumusuko. May pusong palaban kahit gaano kahigpit ng unos na dumako. Sa Kwentong Baryo, kami ang lakas, kami ang liwanag. Albularyo, antingero, ang sandatay
na nanggugulo, pero mas malakas ang paniniwala ng aming mga puso. Orasyon ng matatanda, tunog ng kampanang benditado, yan ang kalasag namin laban sa dilim na nagtatako. Bawat kupong pinagpapala ng pagkakaisa, naroon ang lakas na hindi kayang wasakin ng kahit ano pa. Dahil ang baryo namin ay bahay ng tapang at pagmamahalan. Di basta sumusuko, lagi kaming nagkakaisa at nagdadamayan. Sa kwentong baryo, kami ang lakas, kami ang liwanag. Albularyo't antingero, ang sandat ay dasal at pagbangon araw-araw. Sa kabila ng hiwagang bumabalot sa paligid ng kabukiran, di matitinag, di mapipigil, tatayo kami ng may dangal. Kahit may nilalang na nagtatangkang manakot sa gabi, may puso kaming naglalagablab, puno ng pag-asa at ngiti. Sa baryo naming ito, bawat tao'y bayani, sa tapang dasal at pagkakaisa kami nagwawagi. Sa kwentong baryo, kwento ng puso, kwento ng lakas. Mga nilalang man ang humarap, kami hindi bibitaw sa bukas. Albularyo't antingero, aming bantay, aming gabay. Sa baryo naming minamahal, lagi kaming lalaban, lagi kaming babangon